This is Coach John Paul, your giant mindset, your road to success. And today's program, I want to take this opportunity to thank Synergreens International, our brand partners, for allowing us to conduct training in their company. I'm working in that company as a marketing consultant, and I did a lot of job in that company, and I want to thank them for, of course, being part of our journey. And today, I'm going to discuss about overcoming fear and doubts. And welcome to our program for today. This is your coach, John Paul. Let's watch this. Your giant mindset is here again, and welcome po sa Sinner Greens. I'm so excited. I miss everyone. Medyo matagal na panahon din tayo hindi nagkita-kita, and I miss you all sa ating mga event like this one, and araw-araw marami tayong speaker na na-experience at nakakasama. Thank you, Ivan Condes, our top 7 overall leader in Sinner Greens. And excited ba kayo? Gusto ko ma-feel kung excited kayo sa topic ko ngayon. Napakaganda ng topic natin. Alam nyo, ganito yung mga gusto kong topic eh. Ganito yung mga gusto kong pinag-uusapan. Yung kung paano mo ipupush yung tao sa limit niya. Gusto ko yung ganyan. Kasi parang yung essence ng buhay natin nangyayari kapag natuturuan natin ng ibang tao maniwala sa kakayanan nila, no? And ngayong araw na to, since nasa Tagalog naman tayo, masarap mag-express ng sarili, especially na wala kang hesitation to speak kasi alam mong Tagalog yung audience mo. Pero hindi naman natin na kailangan mag-aral ng Tagalog dahil marunong na tayo niyan. So yung mahirap-hirap na challenge na dapat nating matutunan is kung paano tayo mag-engage sa mga international client. That's why I choose to be in the international audience. And yun yung mas challenging. And ngayong araw na to, sana po magustuhan nyo ang aking topic. At alam nyo po, hindi lang po Sinner Greens ang target audience ko ngayong araw na to. Gusto ko pong malaman nyo, target audience ko din yung mga taong, alam mo yun, napadaan lang dyan, or napasahan ng link, hindi ka pa member, pero dahil sa napakinggan mo, nakita mo, nagkaroon ka ng conclusion sa sarili mo na, oo nga, tama yung sinabi ni Coach, bakit di ko itry, i-engage yung sarili ko sa mga bagay na magbabago yung buhay ko at mag-e-expand yung influence ko. Sige nga, Coach! Paano ba yan? No? Tapos bigla ka magkaka-interest na pumasok at mag-engage. Okay? Sino man po yung nag-invite sa inyo at nagpadala ng link, pasalamatan niyo po sila. At habang buhay niyo silang pasasalamatan, alam niyo po kung bakit? Dahil ako din, na-invite. That was 2004 nung na-invite ako. And my life was totally changed after that invitation. And yun nga, sa ngayon, alam nyo ba, bago ako napunta sa Sinner Greens, I'm doing a lot of training, team building, leadership training, and I'm doing that for 17 years na. Kaya mag-18 years na po yan kasi nag-start po ako mag-conduct ng malalaking crowd na training na nakadeclare yan is June 12. That is Independence Day, no? And at yun yung unang araw na na-establish ko yung pangalan ko as a coach, as a life coach. And I did my event as my declaration dyan sa SM Mega Mall. And ang capacity ng lugar is like 400 audience and I got 600 audience. That was June 12, 2004. Hindi ko makalimutan yung araw na yan. Dahil yan yung araw nag-declare ako na i-overcome ko lahat ng bagay na kinakatakutan ko.
at kailangan kong harapin yung tagumpay ko. And I hope ngayong araw na to, ano man ang ituturo ko at isi-share ko sa inyo, sana maka-engage ito at sana makatulong sa inyo. Ganda ng studio ko, pasensya na kayo. Sana po nag-enjoy kayo. Ay, hindi ko nakikita yung mga comment nyo. Sandali nga. Excited ako sa mga comment nyo eh. Gusto nyo mag-shoutout ako? Shoutout ko kayo. Yung mga nag-shoutout dyan. Chill-chill lang tayo. No? Mga nag-shoutout dyan. Pasalamatan nyo yung mga nag-invite ha. Yung mga gusto magpa-shoutout dyan, shoutout lang kayo. Babasahin ko. Excited ba kayo? Yung mga guest ninyo ha. Yung mga nandyan ng mga guest ninyo. Naku, ipasa nyo lang ng ipasa. Ako bahala sa kanila. Aalawin natin yung mga invite ninyo. Sisiguraduhin natin walang bitawan yan at hindi sila aalis dito. No? And sa mga guests ngayon, kayo, mga nabigyan kayo ng link, napasahan kayo, iWarriors watching at Newport City. Yan. So, sabi, kindly watch po. Good learning. Sabi ni Robert Alvarez. Okay? So, si Edwin, sabi niya, iWarriors. Sa iWarriors daw siya. Sino pa? Okay, so, sa lahat ng nandyan ngayon, guys, mga guests ninyo na nandito ngayon, and para sa lahat yung alam nyo, hindi lang naman tao sa Senior Greens ang kailangan ma-overcome yung fears nila eh. Hindi lang naman tao sa Senior Greens ang kailangan maka-overcome ng pinagdadaanan nilang struggle. Naniniwala ba kayo? Small struggles and big struggles are the same struggles. We are in the same feeling. We are in the same status of emotion. Kaya kahit malaking struggle yan at maliit struggle yan, parehong struggle yan. No? Sabi pa, shout out po, watching from Dasmariñas, Cavite. The home of, ano sabi niya rito? Paro-Paro Festival. Wow, may Paro-Paro Festival palang Cavite. That's from Evangelo Condes. Okay, so start tayo ngayon. Sana lahat kayo ma-engage ko at lahat kayo ay matulungan ko kayo sa inyong mga pinagdadaanan. Alam nyo, chill-chill lang ang buhay. Huwag natin masyadong dibdibin. Ang pangarap ay kusang mangyayari. Pag para sa'yo, wala makakapigil niyan, di ba? Harangan ka man ng sibat, ang pangarap na yan ay sa'yo pa rin mapupunta. No? Bakit? Dahil nakadestin sa iyo yung pangarap na yan, no? At ang pangarap na yan ay walang gagawa kundi ikaw. Okay? Narcy D. Ocampo, paki-shout out, Coach! Okay? JP, mga guests ko, okay? Mula saan? Sa Barabas, Sulen, Julie, Anfi, Gutlay, si Lily Adora, Christine Lanaha. Okay? So, hello po. Shout out yan ni Ma'am Narcy D. Ocampo. Uy, mahal na mahal kayo ng leader nyo. Talaga naman pinapa-shout out kayo sa akin, ha? Sabi, pakitawagan si sino to? Kate Nava. Ayan, si Jen Olit. Okay, at sino pa to? Ay, ang dami ni Ma'am Pema, mga pinapaano. Pag di pa naman nagsalihan to, si Franklin Vividor, si Florence Parellosa, Orlando Dalisay, okay, si Sunday Adeba, at si Sandra Silvan Ramirez. Wow! Okay, shout out sa mga first-timers namin. Welcome po kayo sa Senior Greens family. Sabi ni Ivan Condes yan. Sabi ni Jen pa shout out
po dyan sa lahat ng Spartacus. Ayan. Spartacus Dazzle Team. Wow. Okay, pa-shout out coach, San Pedro Laguna. Si Jovi Chua. O, Jovi Chua, mahal na mahal ka ni Ma'am Pema. Talagang idinamay ka. O, si Ma'am Rosie. Aurora M. Ragos. O, Nonita Lumigo. Helen Blacado Limin. Si Yusuf, Coach JP. Usong-uso shout out. Siyempre. Alam niyo, sarap yung nagsha-shout out kayo, masaya ka. From Riyadh. From Riyadh, lahat ng taga Riyadh dyan. Hello sa inyo. Para naman bago ko mag-training, naka-warm up tayo lahat sa mga guests natin, no? No? O sa mga taga-Riyadh dyan, hello. At saka yung mga taga-Riyadh na hindi pa member, mag-member na kayo. Wag nang magpatumpik-tumpik pa, okay? Si Jaja watching from Taiwan. Hello from Taiwan, Jaja. Si Domingo. Sabi niya pa shout out naman. Sarah Jane Rivera, JR Eugenio, Brian Rick, Ramaron, Jeric Clave, Richard Alfredo, Nengneng, Torado, Jeronimo. Nood po tayo. Ayan. Mag-i-enjoy naman talaga kayo sa topic ko dahil sisiguraduhin ko mag-e-enjoy kayo sa topic ko. No? Alam nyo, yung mga ganyan topic, 17 years ko na yung tinatopic, kaya maning-mani na lang sa akin yung mga ganyan. Kaya alam nyo, especially mga nag-graduate nga sa akin, mga lumalaban sa boxing, alam nyo yun, sabi nila, naku coach, alam mo ba, nung sinusuntok ko yung kalaban ko, ikaw iniisip ko. Sabi lagi mo sinasabi sa amin, dati kalaban namin, sarili namin. Kaya habang sinusuntok ko yung kalaban ko, babae ito nanalo to ng boxing. After graduate ng turning ko, 3 beses siya natalo. Pang-4, pagka-graduate niya ng team building ko, nanalo. Sabi niya, alam mo coach, ang iniisip ko, yung mukha mo, ang iniisip ko, habang sinusuntok ko yung kalaban ko, kaya napanalunan ko yung premyo, di ba? Yan yung determinasyon at mamaya pag-uusapan natin yan. Paano ma-overcome lahat ng fears natin? Okay, for the last time, bago ako magsimula, si Jaja, sabi niya, Mary Kibla Kaya. Okay? Go, si Ma'am Pema, si Ga Lamala, thanks for watching. Si Ma'am Rosie, sabi niya, Sinaida Luguarta. Okay? Okay, si Teresita Calas from Canada. Please watching, okay? Si Rex Martinez is watching right now. Si Pema, ang daming pa ang daming pa watch out, pa shout out. Sabdaw. Pasensya na kayo Medyo nahirapan ako magbasa kasi ang daming ilaw nakaharap sa akin. Feeling artista. Oo, totoo. Mamaya ipopost ko sa timeline ko ano itsura dito. Daming ilaw. So masakit sa mata. Okay, kay Rex, sabi pa shout out, coach. Watching from Queen City of South. At ang invite ko from Bacolod, Kenya at Masbate. Wow, may Kenya pala sa Bacolod. Pinagdikit kasi yung Kenya at yung Bacolod. Kaya parang ang dating, yung from Bacolod, Kenya. Hindi, Bacolod, Kenya at Masbate daw. Ayan. So, start na ako. May mga pahabol pa. Good evening po, Coach. Very energetic ang gabi natin. Ang ganda manood. Ikabit nyo ako sa mga TV nyo para mas malaking pagmumukha ko. Eto last. Last na. Mag-start na ako. Alam nyo, hindi naman ganun kahaba yung ituturo ko. Okay? Paki-shout out sa mga members ng Hong Kong. Lahat ng mga taga Hong Kong dyan, hello sa inyo. Ito, shout out, Ma'am Narcy. Sabi ni Ma'am Narcy, kay Lorna
Carlit, Jocelyn, Kison, at kay Marilu Agbon. Ayan. So thank you sa inyong lahat. Salamat sa napakaraming salamat sa napakasaya at napakaraming shout out ninyo. Start na tayo. Okay, so sa lahat ng guests natin at sa lahat ng mga pa-drop by dyan na napapadaan, okay, I hope, ang wish ko lang ay sana po ay ngayong araw na ito ay makatulong ako sa inyong mga pinagdadaanan sa buhay. At I pray, I hope, and I pray na makatulong po ako sa inyong mga struggle sa buhay. Ano po? And ayan, salamat. Okay, salamat naman at medyo... Yan! So, para po sa mga hindi nakakakilala sa akin, hindi na ako mag-play ng video ngayon, no? My name is Coach John Paul. I'm a business consultant and a life coach. You can visit my website at Giant Mindset. Okay, giantmindset.biz. And sa lahat ng hindi nakakakilala, I'm a life coach. I'm a business consultant. And at the same time, I'm entrepreneur. And at the same time, para po sa mga nandyan ngayon, this 2021, just recently, January, I got my fan page was reached 61,000 followers, and I got my monetization in Facebook as a blogger. And right now, I just opened my YouTube so for my next program as a blogger, okay? And nagpapasalamat po ako sa lahat ng inyo na mga taong nanonood at sumuporta sa lahat ng mga pinagagagawa natin. Nagpapalawak tayo ng impluwensya para tumulong sa mas marami pang tao, especially sa panahon ng pandemic na ito, okay? So let's move on. Let's talk about ways to overcome self-doubt and fear. Ano ba yung mga self-doubt mo sa sarili mo, no? So nakakalungkot yung mga taong inabot na ng kamatayan, hindi nila na-overcome yung mga kinakatakutan nila, no? Nalulungkot ako dun sa mga tao na inabot na ng 65 years old, walang pangarap na naganap. Bakit walang pangarap na naganap? Walang pangarap na ganap kasi they live in, in their fears. They live in their doubt, no? At ano to mga doubt na to, no? Yung iba, papasok sa negosyo, hindi pa pumapasok, lugi na. Hindi pa pumapasok, lugi na kasi takot, no? So lahat ng mga takot natin, pag-uusapan natin yan, no? Pag-uusapan natin lahat ng fear na pinagdadaanan nyo, pag-uusapan natin ngayong araw na to at kung paano nyo ma-overcome yan. Ano ba ang ginagawa ng fear and doubt sa atin? Sa kahit anong larangan, no? So lahat ng audience natin, yung iba dyan, may mga profession kayo, yung iba dyan, may gusto kayo, dinidesire kayo, hindi nyo magawa kasi takot kayo. Yung iba dyan, may gustong ligawan, pero yung gusto niyang ligawan, medyo mas mataas masyado yung pinag-aralan sa kanya. Siya wala namang pinag-aralan, takot umaksyon, no? Hindi makaporma kasi medyo matikas yung gustong babae dahil may mataas na pinag-aralan, no? And yung iba naman dyan, dahil takot yumaman, takot magnegosyo, no? Hindi pumapasok sa negosyo kasi takot malugi. Yung iba naman dyan, nagdoktor o nag-accountant, no? Pero hindi pasado sa CPA kasi takot mag-fail sa board exam. Yung iba naman dyan, doktor, nag-aral ng surgeon, no? Pero dahil takot mag-opera, nag-decide na hindi magka-lisensya. Yung iba naman, alam nyo yon, yung mga challenges natin na kinakatakutan natin, dapat yan ma-overcome natin. Ngayon, pag-usapan naman natin sa Senior Greens. Yung mga takot nyo dito, takot um-approach ng client, takot um-approach ng mayayaman na tao, takot um-approach ng mga big-time client, no?
takot mag-present, takot magpaliwanag ng business. Ang daming kinakatakutan ng tao. So ngayon pag-uusapan natin yan, anong dapat mong gawin para yan, takot na yan, mapagtagumpayan natin yan, no? So, now, let's talk about ways to overcome self-doubt and fears. No? Ano ba yung mga ways na ito? I have so many ways. No? Ngayong araw na to, tandaan nyo yung mga ways na to kasi pwede nyo itong ituro sa anak nyo, pwede nyo itong ituro sa relatives nyo, sa mga taong didikit sa inyo, not only to your leaders, you as a mentor. Alam nyo tayo bilang mentor, dapat marunong tayo mag-educate ng tao, no? So, dapat nag-absorb ka. Bakit mo kailangan mag-absorb? Kasi alam mong maraming taong nakadepende rin sa'yo. Marami rin tao na umaasa sa'yo. Marami rin taong kailangan ng motivation mo. Ako, gusto ko nga lahat ng taong na dumidikit sa akin, ma-motivate ko. Kasi hindi ko kayang i-motivate lahat. We have 8 billion people around the world. Kailangan this 21 mag-reach out, umabot sa mas marami pang tao. So pag-usapan natin yung self-doubt and fear na to. Okay? Self-doubt and fear are the very natural human response to all the challenges life throws your way. Yan. Normal po, no? Isa kang normal na tao. Congratulations, normal ka. Kung ikaw ay nakaka-experience ng fear and self-doubt, sabi, normal ka daw. So, hindi lang ikaw ang nag-iisa, maraming taong dumadaan sa ganyan. I believe it doesn't have to stop you from overcoming obstacle and reaching your goals. But it should be your motivation to break your limitations. Yan. Gamitin mo raw hakbangin yan. Alam mo ba, to be a failure is a habit. And to be successful is also a habit. Okay? Pagka hindi mo nagawa yung isang bagay, sasabihin mo, ay, hindi ko nagawa. Kaya sa susunod, sasabihin mo, hindi ko yan magagawa. Kaya yung anak mo, wala ka maituro kasi ikaw mismo, hindi mo na-overcome. No? So, sasabihin mo rin sa anak mo, oy, baka hindi mo kayang gawin. Okay? Huwag ka masyadong mangarap ng mataas. Baka hindi mangyari, masaktan ka. Ba't mo yung sinasabi? Kasi yun yung nangyari sa'yo. O, huwag mo kami itamay. Andali, inom lang ako. Huwag mo kami itamay. No? Kung ikaw hindi ka naging successful, iba ang kwento ni Pedro at iba ang kwento ni Juan. Magkaiba tayo ng kwento, kaya wag mo i-compare sa akin na kung nag-fail ka, mag-fail din ako. Di ba? So, dapat hayaan nating lumipad. Normal minsan ang mabalian ng pakpak, pero ang importante magamot at bumalik ang pakpak, no? So mamaya pag-usapan natin. Sana sumasarap na tong usapan natin na to, no? And sa lahat ng nandyan ngayon, yung pinag-uusapan natin, sa lahat ng audience natin na nasa ibang panig ng mundo like Taiwan, Hong Kong, ano pa ba? May grupo tayo sa India, may grupo tayo sa Bermuda, US, Africa. We have team in Africa. I'm sorry, I'm speaking Tagalog because my audience are Tagalog and I am in this 8 p.m. time and the majority of the audience are Tagalog. So I'm sorry if I'm speaking Tagalog, but we have another next meeting at 10 p.m. for the English version. But it's not my version. It's the version of our doktora, okay? Johanna Encontro, no? So mamaya meron siya. Okay, let's move on. Are you ready for this? Handa ka na ba? Okay. So sa lahat ng handa dyan, bigyan nyo na ako ng shout out ngayon. Yung ready na ba kayo sa aking mga tips na ipaituturo ngayon? Here are the tips for defeating doubts and fear. Okay? Defeating doubts and fear and redirecting your energy toward more productive ways of thinking. In due time, you'll be like all the entrepreneurs you have always admired. Okay?
So ready na ba tayo ngayon at handang-handa na ba tayo ngayon sa ating pag-aaralan? Alam nyo naman ako, every time I teach, I wanna make it sure na nakaka-reach out ako sa audience, sa nakikinig sa akin, no? Kung first time, no, napadaan ka lang, bigla ka lang napadaan dito, no? At bigla ka nakinig sa akin ngayon, I hope na hindi na sayang ang oras mo. Sabi dito, these are the tips, okay? For defeating doubt and fear. Redirecting your energy towards more productive ways of thinking. Yan. Yung energy mo, wag mong itutok sa problema. Hindi ka yayaman sa problemang yan. Yayaman ka sa solusyon, no? Huwag natin pag-usapan yung mga komento ng tao. Diyos ko. Alam mo ba, yung mga komento-komentong yan, kung sino yung nagko-komento at nagkukwento ng komento, pag alis niyan sa'yo, yan din ang magchichika sa'yo. Kaya ingat ka sa mga nagdadala ng komento sa'yo. Kasi pag talikod mo, ikaw naman ang iko-komento niya. So ngayon, mag-uusapan natin, saan mo ba mas tamang ilagay yung energy mo, di ba? Saan mo dapat ilagay yung energy mo? Saan mo dapat binubuhos much of your time? Saan mo dapat nilalagay? Sino rito yung marami kang mga kilalang entrepreneur na ina-admired mo? Yan, maganda yan. Kung may mga ina-admired ka, may mga taong successful ka bang laging ina-admired? Napakaganda niya na nag-a-admired ka ng tao, no? Alam nyo, tuwan-tuwa nga ako kasi napunta ako sa Senior Greens. Kasi alam nyo naman ako, kilala naman ako sa mga kumpanya. Dahil wala naman akong ginawa buong buhay ko kundi mag-training at paglingkuran yung mga CEO ng kumpanya. At isa naman si President Charles sa ating pinaglilingkuran. And I'm so happy for Senior Greens family dahil nagiging part po ako ng growth ng inyong paglawak, ng inyong network. At sa ngayon, tapos na tayo sa kwento ng Zoom. Nandito na tayo sa kwento ng live Facebook. Kaya kayong lahat na nandyan ngayon, dito tayo magpasabog ng kwento. Dito sa ating live Facebook, i-invite at maglalabas tayo ng magagandang topic na patok para sa mga audience natin. Are you ready na? Ready na ba kayo para sa ating topic for tonight? Okay, sino rito yung may ina-admired ka na entrepreneur? Okay? Sino rito yung may hinahangaan kang magaling na negosyante? Sino yung negosyanteng hinahangaan mo? Okay? Sino yung higanting hinahangaan mo? I-ano mo nga, i-chat mo nga dyan kung sino yung mga higanting hinahangaan nyo. Sino yung mga ina-admire yung entrepreneur, no? Sige nga, i-shout out nyo nga sa akin sino yung mga ina-admire nyo mga entrepreneur. Gusto ko malaman bago ko pumunta sa susunod na slides ko. Sino yung mga hinahangaan nyo mga tao? No, babasahin ko kung sino yung mga hinahangaan nyo na mga entrepreneur, no? Ina-admire nyo na mga entrepreneur. Para naman sa kaalaman ng lahat, ako isa sa mga hindi naman ina-idolize, no? Pero ina-admired ko, no? Isa sa mga taong admired ko na mga tao na nabantayan ko ang kwento, si Francis Miguel. Oh, sorry binanggit ko si Francis Miguel dito. Yeah, kasi bakit ko nasabi si Francis Miguel? Kasi nakita ko yung ladder-rise niya from Forever Living, hindi umatras hanggang sa nagtayo sila ng M Global, palipad talaga, no? So yan, isa siya sa mga ina-admired ko na tao, no? Kayo, sino? Wow, sabi dito, ayan, sige magkakalabasan na sino. Sabi ni Jing, si Sir Rocky Laude, Sir. Ayan, talaga naman shout out. Mabuhay ang iWarriors, no? Binanggit na, no? So sabi rito, Elite Dominator 2021. Sabi naman ni Robby, si Jack Ma po. Ayan, si Jack Ma. Oh, ayan. Oh, take note, si Jack Ma. Alam niyo, si Jack Ma missing ngayon. No? Missing ngayon, hinahanap nila si Jack Ma, di makita. Okay? So sa lahat ng nandito ngayon, sino to? Sikat ba to, Pema? Kilala ba to? Parang di ko kilala.
si Marilu Hernandez Reyes. Sabi ko, mga entrepreneur na hinahangaan nyo yun yung ipopost nyo. Yung hinahangaan yung mga entrepreneur, no? Okay. So ako, sino pa yung mga hinahangaan ko, ina-admire ko ng mga entrepreneur? Sino? Bukod kay Francis Miguel, na ina-admire ko, si Roy Logoles, although patay na siya ngayon, pero grabe siya, ang galing niyang humawak ng mga leaders. Sobrang galing niyang humawak ng mga leaders, no? So, yan, isa yan sa hinahangaan ko. Okay? Good evening sa lahat. Okay, watching from Kuwait. Okay, so move on na tayo. So, wala na nag-chat. Okay? So, mga puro shout-out na to. Hindi ako nagbabasa ng shout-out. Sabi ko yung mga ina-admired natin. Okay, let's move on. Okay? So, si Henry C, syempre, hindi pwede mawala sa listahan yan. Si Henry C, believe talaga ako dyan. No? So, sa networking, si Francis Miguel talaga yung medyo talagang ako. Ito, si Yusuf, sabi niya, Press Charles Langurayan dahil sa vision niya sa Sinner Greens. Wow! Siyempre, hindi mawawala ang ating presidente, no? Si Press Charles, sabi ni Yusuf, okay? So, si Chairman Charles, sabi ni Edwin. Sabi ni Edwin, Chairman Charles. Tapos, sino pa? At ang ating top 1 na si Rocky Laude. Tapos si Narcy D. Ocampo, sabi niya, si President Charles. Ayan, Langurayan. At Coach Rocky. Di ba? So, kita nyo naman ang ating, yung mga hindi nakakilala dyan kay Sir Charles at saka kay Sir Rocky, mag-join na kayo dito para maging close kayo sa kanila. Okay? So let's move on na. Siyempre ako, believe din ako kay President Charles Langurayan. Alam niyo kung bakit? Maayos ka usap. Pag sinabi niyo sa akin at pinangako niyo isang bagay, tapos ang usap, walang maraming salita. Pag nagawa mo, tapos ang usap. Kaya yun yung nagustuhan ko sa kanya. Based on my personal experience, this is my personal opinion. Na alam mo yon, pag sinabi niya. Okay? Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Wala akong usap sa kanya na hindi niya naman tinupad, no? So yun yung masasabi ko. I can tell it in public, no? Sa inyong lahat. Okay, let's move on. What is your greatest fear in business? Yan. Ano yung mga pinakamatinding kinakatakutan mo sa negosyo, no? Ano ang pinakamatinding kinakatakutan mo? Ano yung greatest fear mo sa business? No, ako personally, ang greatest fear ko noon nung nagsisimula ako, ang greatest fear ko noon ay yung yumaman ako tapos maghihirap ako. Yun yung takot na takot ako. Yung yumaman ako tapos maghihirap ako ulit. So parang ayoko na maghirap. Ganon. Yung ganon feeling na siyempre yumaman ka ayaw mo na maghirap. Pero nung dumaan ako na pinadaan sa akin ni Lord John na yumaman ka, naghirap ka, bumangon ka. No? Nung bumangon ka, dumaan ka ulit, bumagsak ka ulit, bumangon ka na naman. So for how many years? 17 years, bangon, bagsak, bangon. Alam niyo, wala na akong takot. Hindi na ako takot. Parang pagsakay lang ng roller coaster yan, no? So tanong ko ulit, ano yung greatest fear na pinagdadaanan mo sa business? Sabi ni Yusuf, greatest fear, rejection, and failure. Yan. Mag-uusapan natin yan, Sir Yusuf. Sabi ni Pema, Coach, sa Giant Minds, ano yan? Sa Giant Mindset. So gusto ko yung fear and doubt. Ano yung greatest fear na pinagdadaanan nyo na gusto nyo ma-overcome nyo yung sarili nyo? I-chat nyo. No? Ano yung mga kinakatakutan nyo sa pagbibusiness? Kasi alam nyo, kailangan malaman nyo kung ano yung fear nyo. Kasi pag hindi nyo nalaman yung fear nyo, hindi nyo ma-overcome yun. No? Kailangan there are times na ma-self-inventory mo yung sarili mo. Kailangan alam mo kung saan yung weakness mo, alam mo yung strength mo, alam mo yung weakness mo. Di ba? Both side alam mo. Okay? So bakit ko ito tinatanong sa inyo? Ba't kailangan yung sabihin sa akin yan at i-post?
Kasi, guys, yan yung topic natin ngayon. At alam nyo ba, hindi lang sa Sinner Greens ang may greatest fear ang tao. No? Sa kahit anong larangan, yung iba nga pag-a-apply ng trabaho, natatakot eh. Di ba? Pero sa business, ano ba yung mga pinagdadaanan natin takot? Ma-reject, malugi, maghirap, no? Yung makalimutan mo na yung sarili mo, kaiisip mo sa negosyo mo, makalimutan mo na yung pamilya mo, makalimutan mo na kung sino ba talaga yung mga taong nagmamahal sa'yo. Alam nyo, pagka marami ka ng pera, ganun, minsan nakakalimutan mo na yung mga tunay na nagmamahal talaga sa'yo. No, pag marami kang alam ko yan, yung mga top earner, nararanasan nila yan, na sa sobrang fame nila, nakakalimutan nila yung mas valuable thing dahil sa pera, no? Although mahalaga naman ang pera, pero pag nandun ka na sa pera kasi, doon na lumalabas ang tunay na kulay ng isang tao. Okay, pag-usapan natin, how to deal with self-doubt and fears. Okay? In a different level, sa iba't ibang level ng tao, lahat tayo may kanya-kanyang level ng fear. Dahil may kanya-kanyang level of mountain tayo, may kanya-kanyang level of high mountain tayo, na inaakyat. No? Huwag mong sasabihin sa akin ngayon na, ay hindi, wala na akong kinakatakutan. O wala na akong fear. No? Lahat may fear. No? Lahat ng tao may fear. Even to the highest heights ng success, may level of fear pa rin na pinagdadaanan. Sabi ni Romelin, yung rejection sa client. Yun. Isa sa mga kinakatakutan niya. Yung rejection daw sa client. Kaya pag-uusapan natin lahat yan. Sabi ko nga rito, as they climb their personal success ladder, almost certainly they are hunted by indecision. Yon. So ano ibig sabihin nito? English kasi. Okay, ano ibig sabihin niya? Sabi rito, as we climb up daw sa ladder, kasi iba-iba yung level ng success. No? Siyempre, yung mga nasa malalaking di ba? Malalaking success na, may greatest fear pa rin yan. Naalala ko nga si Lady Gaga nung ni-reveal niya yung fear niya. Sobrang phenomenal na siya, pero may fear pa rin siya. Alam mo yung fear niya? Yung fear niya na hindi na siya tanggapin ng tao. So for her na ma-overcome niya yung fear niya na yon, dati yung mga yung mga concert niya, puro mukhang bungu-bungu siya, nakakatakot siya, demon yung costume niya. Kailangan niya magpalit ng costume at kailangan niyang gawing angelic naman yung sarili niya. Natakot siya na baka hindi na siya tanggapin ng tao pag nagpalit siya. And she tried. And alam niyo ba sabi ni Lady Gaga, sabi niya, hindi mo kailangang isipin kung tatanggapin ka ng tao. Ang importante, tanggap mo ang sarili mo. At tinanggap niya kung sino siya, yung brokenness niya tinanggap niya, yung pagkatao niya tinanggap niya. Sabi niya, I don't want to be a puppet anymore. Sabi niya, I don't want to be a puppet anymore. I want to be me. I want to be myself. Okay? And from now on, I will do what I want to myself. I will dress what I want. I don't want anybody to teach me what to be, I want to be. Okay? I want to do it my own. So, nag-ayos siya. Ginawa niyang yung gusto niya sa sarili niya. Yung kantang gusto niya. And hanggang ngayon, sikat pa rin siya. Okay? So, maraming tao, kung bakit hindi nila ma-overcome dahil dun sa part ng decision making. Lahat tayo nasa level ng decision making. Lahat tayo, guys. Whether malaking desisyon o maliit na desisyon, may nag-invite ba sa'yo sa business na to tapos nagdadalawang isip ka dahil sa kapital, no? Guys, I tell you this. Pagdating sa decision making, it's a normal thing na pag mas mataas sa level mo yung pupuntahan mo, may fear, may doubt. Normal yon. Pero I want you to step out on that and I want you to
start going up to your ladder. Okay? Start climbing your ladder. Pag wala ka nararamdamang pain, wala kang nararamdamang parang struggling ka, it means you are in a comfort status. Ibig sabihin, doon ka gumagalaw sa abot mo. Ginanyan ko yung kamay ko. So, ito lang yung galaw ko kasi ito lang abot ko. But kung sasabihin ko sa iyo, okay, doon ka gagalaw sa hindi mo abot, doon na mag-i-start yung fear mo. Kasi alam mo sa sarili mo, hindi ko yun abot. Ang dami mo ng tanong, kaya ko ba? Paano yun? Kontrolado ko ba? And everything. Bagay na hindi mo naabot. Dito kaya mo, doon kaya mo. So, paano mo malalaman kung hindi mo itatry? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan, no? So, sabi niya, fear of taking risk. Sabi ni Rex Martinez, fear of taking risk and fear of disappointing others. Yan! Thank you, Rex Martinez. I like your comment. Totoo yun. Yung ma-disappoint mo yung iba. Tapos yung mag-take ka ng risk dahil naniniwala ka. Tapos yung iba hindi naniniwala. Tapos ikaw lumundag ka, di ba? So, syempre marami madi-disappoint pag di nangyari. So, yan yung mga fear na pinagdadaanan ng isang business people. Wow, ang galing naman ng mga audience natin. Alam nyo ba, nakaka-reach out kayo kasi pagka ganyan nagbibigay kayo ng komento nyo, yung ibang tao na nanonood, pinagdadaanan din nila yon tapos binanggit nyo, di ba? So makakatulong sa kanila. Okay, so these are the reminders, okay? It will always remind you and you have to always remind yourself of this, okay? So kailangan lagi nyo i-remind yung sarili nyo dito, okay? So these are the reminders that you need always and you don't need to forget, okay? Huwag niyong kakalimutan at kung pwede, idikit niyo yan sa pader niyo na ma-remind kayo lagi. Okay? So, number one, know you're not alone. Okay? Dapat maintindihan mo, hindi ka mag-isa na dumadaan sa challenges. No? Hindi ikaw mag-isa na walang kumbaga mag-isa na may dinadaanan na takot. No? First, acknowledge that everyone has doubts. Tinatanggap mo ba ngayon na lahat ng tao ay may duda at may pinagdadaan ng duda? So kung tinatanggap mo sa sarili mong hindi lang ikaw, madali mo ma-overcome yan. It's isolating to believe that you're the only one suffering from a lack of confidence. No? Pag inisip mo, ako lang mag-isa, wala akong katulong. Alam mo, mahirap talaga kahit ano pag mag-isa, inisip mong ikaw lang, di ba? Pero pag inisip mong maraming taong dumadaan sa ganyang sitwasyon at na-overcome nila. At kung na-overcome nila, dapat ma-overcome mo din. So sabi rito, you'll sabotage your success if you feel like an outlier. No? So, parang sinasabotage mo yung success mo pag nilak mo yung mind mo na ikaw lang ang dumadaan sa ganyan, nag-iisa ka. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Ang dami natin, dinaanan din namin yan. Sige lang, push lang ng push, magiging successful ka rin. Invite ka lang ng invite, kausap ka lang ng client, huwag ka titigil, may maniniwala at may maniniwala sa'yo. Kung di sila naniniwala ngayon, okay lang yan, okay? Someday, maniniwala rin sila at makakakita ka na maniniwala sa'yo. Okay? Number 2, stop worrying about what other thinks. Okay? Yung iba hindi maging successful kasi laging ang sukatan nila yung sinasabi ng ibang tao. No? Paano? Kasi sabi ni ganito, ganito eh. Gusto ko gawin to, kaya lang sabi ni ganito, ganyan eh. Ano? Puro lang sabi ni ganito, sabi ni ganon. Anong sabi mo? Maniwala ka sa sinasabi mo, okay? When you spend all your time and energy trying to manage other people's perception of you, you'll get trapped in. Okay? And in a delinquency loop, ma-stuck out ka dun kasi sabi ganito. No? Alam nyo ako, pag ako binabox, ay lalo ako kumakawala.
Nakita nyo nung lockdown? Ay, hindi ako pumayag lockdown. Walang lockdown. Kayo lang lockdown, hindi ako lockdown. Ingay-ingay ko. Ay, pagpasensyaan nyo ko, may mga tao nagsasabi, si Coach ang loud-loud. Sorry dyan ako sumikat. Diyan ako tinanggap ng 61,000 followers ko sa pagiging maingay ko. Pasensya na kayo. At dyan din ako yayaman. Kaya maraming company kumukontak sa akin ngayon na nagpapatraining ng mga nagpapa-coaching sa akin, nagpapa-mentoring. It's sa pagiging loud ko. Kaya kung hindi nyo ako kayang tanggapin, wala po kayo magagawa. Acceptance lang ang buhay. Okay? So, there will always be someone who appears to be doing better, getting farther, or having more. Lagi mong tandaan, laging may mas magaling sa'yo. Ako naka-mindset ako sa ganun eh. Laging may mas magaling kasi natuto na ako sa tagal ng success. Laging may mas magaling, laging may much more, kaya hindi ka magyayabang kasi alam mo laging may mas magaling. No? At laging may ganun. Kaya dapat huwag kang mag-focus sa galing ng iba. Mag-focus ka sa kaya mong ibigay. Mag-focus ka sa kaya mong gawin. Mag-focus ka sa kaya mong i-achieve. Mag-focus ka sa kaya mong palakihin at kaya mong palawakin. Huwag kang pa-dictate sa sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Huwag mong hayaan yung sinasabi ng paligid mo ang nagko-control sa'yo para ma-achieve mo yung mas mataas na level. Ako, damora kong tinatalian sa leeg, lalo akong kumakawala at wala makaka-stop sa aking lumaki at magpalawak ng influence. Bakit? Buong mundo kailangan tayo. Kailangan tayo ng lahat ng tao. Kailangan tayo, ikaw, kailangan ka ng mga taong dumadaan sa pinagdadaanan mo dahil pag napagtagumpayan mo yan, maraming tao ang mai-encourage. Maraming tao ang gagayahin ka na lumabas din sa comfort zone nila. Okay? Gusto mong ma-overcome yung fears and doubt mo? Tantanan mong isipin kung ano iniisip sa'yo ng ibang tao. Kung ano yung nakikita mong maganda sa'yo, then go for it, fly with it. Of course, proper guidance is also important. Okay? That's another story. Okay? You have to read between the line before you move. But in moving, it must be your decision and not others' opinion. Okay? At the end of the day. Okay, so let's move on. Sana nag-enjoy kayo. Okay, reminders. Set immediate goals. Okay? So pag wala kang goals, wala ka i-overcome. Bakit ka may fear para saan? Wala. Baliw ka lang. May fear ka lang, may doubt ka lang dahil wala. Kaya ka may fear, kaya ka may doubt kasi nag-a-aspire ka ng mas malaki sa ginagawa mo, no? In addition to adopting ambitious long-term goals, remember to establish an attainable short-term ones. Yes, ako may malaki akong gusto. Pero sa ngayon, ang gusto kong ma-achieve yung studio ko, which is nakuha ko. No? Ang next na gusto ko i-achieve, maging vlogger. Nakuha ko unang buwan pa lang. No? Ngayon gusto ko maging silver plate sa YouTube. Yan yung tinatrabaho ko ngayon. At paglabas ng libro ko, siguradong ubos. No? Bakit? Kasi ginawa ko yung dapat kong gawin. Ano yung dapat kong gawin sa isang buwan at isang araw? Sa Sinner Greens, ang goal natin, magkaroon tayo ng branch sa iba't ibang bansa. Every country, no? Mabuksan natin yan. At paglabas natin ng bansa, alam na igagalang nila tayo kasi may portfolio tayo kung sino tayo. Pagharap ko sa kanila, sino tayo? O you check my fan page, you check my YouTube, you check who I am in the online world. Okay? I was able to manifest who I am in this online world. So, of course, ginagamit ko yung sarili ko kasi ako to, di ba? Alam nga gamitin ko yung sikat na ibang tao, di ko naman kasama yun. So, wag niyo isipin na pinopromote ko dito yung sarili ko, ha? Iyan nga naman. Antanan ako sa ganyan. No? So, ibig ko sabihin, kaya yung sarili ko yung binabanggit ko dahil nagawa ko yung sinasabi ko. No? And, ang goal natin, ayun lang yung focus ko. Yung focus ko, gusto ko makita ko yung Sinner Greens
bawat bansa mabuksan natin sa labas. Siyempre, hindi na ako mangangarap dito. Ayoko na mangarap sa Pilipinas. Diyos ko, aan pa tayo dito? Ang laki ng mundo. Okay, dito kayo kung gusto nyo, pero ako ayoko na dito. Gusto ko sa labas ng mundo ko. Magpapalawak ako ng magpapalawak ng impluensya palabas. Okay? So, yung immediate goal mo, ano yung immediate goal mo? No? Yun yung pinanggigigilan mo pagising mo sa umaga. No? Ako ganyan eh. Minsan nga hindi makatulog kasi utak mo andal ng andal kung paano mo gagawin, di ba? So, super inspired. Alam mo yung mag-start ang pangarap sa inspiration talaga. Pag may inspiration ka na, iyan na. No? Pag ako may gusto nang makuha, di ko na pahintuin yung sarili ko. Di ko tatantanan niya di ko nakukuha yan. Sana lahat kayo ganun, no? At kayong mga audience, you have to adapt that kind of level of determination and decision making, no? Sabi ko nga dito, it's easy to let doubt creep in when your big goals aren't immediately realized. So pag may nakikang goal, hindi mo nakukuha, no? Parang na-lockdown yung utak mo na parang wala nangyayari. Pero kung meron kang nangyayari in a little way, nagagawa mo, in a little way, nakikita mo, no? So, doon ka na-encourage, wow, nagawa ko. Parang ako, sabi ko last year, nung naka-record pa yan dyan sa video ng Sinner Greens, nung nagsalita ako na this coming 2021, gusto kong maging vlogger. This 2021, lalabas ko yung libro ko. This 2021, ganyan. Ayan, nangyayari na-achieve ko na isa-isa. And excited ako sa mga country bubuksan natin ng Sinner Grids dahil mas gusto ko yon yung magbukas ng country kesa magmukmuk dito sa Pilipinas. Okay? Okay naman niya kung nandito kayo at may mga client kayo, sige lang. Okay, mula sa barangay hanggang munisipyo, suyuri natin yan hanggang probinsya, hanggang sa city, suyuri natin yan, wala tayong palalampasing kliyente. Pero personally, I'm establishing my profile in international. So, yun yung target ko. Okay? So, sabi ko nga rito, by achieving smaller goals along the way, you can constantly vast in frequent wins. So doon ka nakakuha ng momentum, no? Doon ka nakakakuha, nakuha mo yung maliit, kuha ka ng mas malaki, then mas malaki, then mas malaki, then mas malaki, no? So hanggang sa makuha mo paakyat, no? Ganyan din pag nagtuturo ng aso. Aabotan mo siya ng pagkain, aakyatin niya yon. Oh, yung aso namin, ganyan ginagawa namin, takot umakyat ng hagdanan, lalagyan ko ng pagkain yung unang baitang, kukunin niya, o hahagis ko sa pangalawang bantang, aakyatin niya yung pagkain. Hanggang di niya ma-realize na akyat niya na yung hanggang dulo. Naakyat niya na. Bakit? Hinahabol niya yung pagkain pero hindi niya nare-realize yung mindset niya, nawawasak niya na yung sarili niya, na umakyat dun sa itaas ng hagdanan. No? The same with us. Yung ladder ng pag-akyat natin ganyan, unti-unti natin naabot yung mga pangarap natin. Okay, number 4, remind yourself of prior success. Ito yung kailangan mong reviewin yung mga na-achieve mo before. Ako yan lagi yung motivation ko. Like mo sinasabi, lockdown nga eh. Nung lockdown, walang nakakilos, nakatago lahat. Hindi makakilos lahat. Oh, andyan si JD, witness na witness. Si BP, witness na witness. Noon yan. Lahat lockdown. Ay, hindi. Ang ingay-ingay ko. Hindi ako papayag. Lockdown. Walang lockdown sa akin. Gigil na gigil ka magtrabaho, lockdown, walang lockdown. So ano, nagkilusan lahat nagkilusan. Okay, we cannot deny it na lahat kayo nakatago nung panahon na yan. At eto kami, nagrara. Ay, JD, congratulations. I want to commend you for that. And of course, may partner tayo dating kasama natin. Pero, you know, minsan nating nakita na kaya at kayang ulitin at lampasan, di ba? Kayang ulitin nun, lockdown eh. So yun yung mga babalikan mong success na nagawa, na yun yung magbibigay ng encouragement sa'yo. When the uncertainty inevitably hits, instead of dwelling on the negatives, reflect on what went right and recent achievements. Yung mga nagawa mo nung nakaraan, kagaya ko.
ano yung nagawa ko for 17 years. Can you imagine? 17 years, 10,000 graduates in training. 84 batches. Online is not included. 84 batches. Yung iba nga, 10 hindi magawa. No? Tumanda na tayo. Alam mo na sa sarili mo na more than this, I can do more than this. No? Hindi ka papalimit. Okay? With each accomplishment being another step along the path towards reaching bigger goals, give yourself full credits for your triumphs. So kailangan mo rin i-encourage yung sarili mo. Kailangan mo rin i-motivate at bigyan ng kumpiyansa yung sarili mo. Eh syempre may mga taong ayaw nilang marinig yung parang pinopromote mo yung sarili mo. Pero, wala akong pakialam! Sasabihin ko yung gusto ko sabihin. Bakit? Because I feel successful. I feel motivated in doing that. I don't care others' opinion. I will reach out for my dreams and I will do it and I don't care what people talking. I will do it because it's my dream and I will do it whatever it takes. So if you are always depending on others' success, you cannot find your own success. This is about time for you to raise up yourself and believe and start and begin to step out on your limitations. No? Ito nga, wala nga akong pakialam dito. Sisisigaw ako sa bahay ko. Bakit? Naka-soundproof na ako dito. Number 5. Number 7 lang to. Malapit na matapos. 7 lang to. 9:12 na. Naka-timer ako, okay, mag-alala. Surround yourself with the right people. Ito, ako, strategy ko yan. Build your support system. Lagi akong may mga tao na matatakbuhan ko para i-escalate ko yung sarili ko sa mas mataas na level. Kung nasa isang box ka, kayo yung nag-uusap dun sa box na yun. Paano ka aakyat sa mas mataas? Iisa kayong kaisipan. Alis ka dyan sa box na yan. Hanap ka ng community na ihilahin ka pataas. Alis ka sa ganyang kaisipan kasi kung kayo yung nag-uusap-usap dyan, kayo, tapos wala kang community na mas mataas ang level, hindi ka makakalabas dyan. Kailangan mong i-move out yung sarili mo. Kagaya sa Sinner Queens, mga kasama mo, negative na tao, mga walang resulta pare-pareho. So sino mag-i-encourage sa'yo na may resulta pala? So doon ka dumikit sa may resulta na, yung may nangyari na, may resulta na, nagkaroon na. Siyempre, yung mga may resulta na, iba yung lengguwahe nun. No? So ako, marami akong community na highly successful. Na sa kanila ako bumababad whenever I want to move out on something great and I want to stretch out my greatness. Okay? So build your support system. No person is an island. As the saying goes, and that holds true for your business life as well, keep the people who encourage you close and seek out their feedback on a regular basis. Okay? Ito yung mga taong papakinggan mo na mas may malaking achievement sa'yo. Doon ka bababad sa mga taong yon. Doon ka kukuha ng momentum. Doon ka didikit. Kasi itong mga taong to, may na-manifest na sa buhay. Itong mga taong to, may mga narating na at heights achievement yung nagawa, hindi simpleng achievement. Dikit ka sa mga taong yun dahil pag dumikit ka sa mga ganong tao, I tell you, walang pupuntahan yan kundi ma-absorb mo at marating mo yung narating nila. Are you there? Ang saya, di ba? Okay, number 6. Then number 6. Number 6, face your fear. So kung alam mo na kung ano yung kinakatakutan mo, dapat alam mong harapin yung kinakatakutan mo. People who are afraid to fail never move forward on grow. So yung mga takot-takot, yung mga taong takot
duwag, no? Hindi mag-grow. No? O di wag mo ilabas yung pera mo, magmukmuk ka dyan. Ako minsan ganyan ako sa kliyente. Di itago mo yung pera mo, tingnan natin kung yayaman ka dyan pag tinago mo. Kailangan mo mag-take ng risk. Doon siya mabawasak siya. O nga. Gusto mo bagong resulta, ayaw mo maglabas. Maglabas ka. Hindi pwede mangyari yung bagong resulta ng the same thing tayo. The same thing yung gagawin natin. Kailangan mag-take tayo ng risk. Kailangan natin mag-umpisa, no? So yung mga taong ayaw nang mag-take ng risk, ay nako, sayang oras mo dyan. No? So people who are afraid to fail never move forward. Hanggang doon na lang sila. Or grow personally and professionally. The more you push yourself and the more you realize what you are capable of, eventually you may even be able to reverse the negative effects of self-doubt and fear and use it to challenge your limitations and achieve greatness. Are you ready to face all your fears, no? And doubts, no? So, harapin natin, ano yung takot ka? Ay, ako dati, nung umpisa sa Zoom, pambirang sumto. Kailangan mag-Zoom ako araw-araw up to 10 clients a day para ma-master ko to. No, para maging normal ang pagsasalita ko, normal yung reaction ko, kung gaano ko ka-normal kaharap, ganun ako. Dapat ka-normal dito sa camera na to. Tingnan nyo ngayon, normal na normal ako. Ay, hasang-hasa ako eh. Araw-araw nasa Zoom meeting ako. And ang target ko is virtual 100% ang training ko. Lahat ngayon ng company na nakikiusap sa akin, tulungan ko sila sa training. Sabi ko lang sa kanila, virtual ako. Mag-enroll kayo online. Yan si Facebook. Oh, mag-subscribe na lang kayo dyan para maka-attend kayo sa training ko. Dahil pag nag-subscribe kayo dyan, automatic yun. Si Facebook ang naniningil sa inyo, hindi ako. Yan na. Meron akong fan subscription. Mag-subscribe na lang doon yung mga ibang kumpanya. Sabi ko, mag-subscribe na lang kayo dyan kasi si Facebook maniningil sa inyo, hindi ako. Di ba? So bakit? Na-overcome ko lahat ng fears, lahat ng kinakatakutan. Now next. Number 7. Have faith in your ability as an entrepreneur. Dapat meron kang pananampalataya sa kakayanan mo. Nagawa nila. Ito, tandaan nyo ha. There are two things that get in the way of dreams. Dalawa lang yan nahaharang sa pangarap mo. Self-doubt and fear. Yan lang dalawa ang kalaban mo. Wala nang iba. Pag nabasag mo yung self-doubt and fear mo, nabasag mo yung wall of Jericho mo na yan, pag yan nawasak mo, tapos ang laban. Lahat ng gusto mo, makukuha mo. Ang kalaban mo lang ngayon, yung self-doubt and fear mo. Wala nang iba. No? Takot ka mawalan ng trabaho, takot ka baka tanggalin ka. Ay nako, wala mangyayari sa buhay mo. Move out. Go into entrepreneurship and be your own boss. It's about time to build your own backbone and rise up as an entrepreneur leader and start building your team without fear and doubt. Overcome your fears and overcome your doubts. Get your dreams and get your dreams whatever it takes. These are protections mechanism that many use the safety net and excuses. So sinasabi nila, kasi ganito, ganyan. Yan yung nagiging protection and mechanism nila, yung fear and doubt na yan. Para maging excuse nila. No reason out. No reason out. Pag gusto mo, kukuhanin mo, gagawin mo ang lahat. Yung pandemic na ito, papagawa ko ng bahay, pandemic. Talagang puspusan yan. At hindi ako titigil mangarap ng mas malaki. Branch, bansa-bansa, itatayo natin ang Sinner Groups. Ako hindi ko na nga iniisip, dealer, bansa-bansa na iniisip ko.
Dahil pag nakatayo tayo ng business center sa isang bansa, dadami ang dealer pag may business center dyan. So minsan naman, syempre kailangan din may dealer. Pero you know, ang dealer talagang walang choice ang tao doon, bibili ng product. Lalaklakin nila yan. Laklakin nyo na lang yung mga produkto dyan. Walang choice, kundi maging dealer sila doon. No? So, mag-aim tayo. Ang importante, on fire yung pangarap mo. Araw-araw, on fire ka araw-araw. No? Pagka on fire ka araw-araw, walang imposible. Walang pangarap na hindi kayang gawin. Kita mo nga si Elon Musk nga ngayon nag-explore na sa Mars Susunod niyan, magkakaroon na ng real estate sa Mars. Ikaw ang iniisip mo, yung barangay mo pa rin ang iniisip mo. Si Elon Musk ang iniisip na, yung Mars na, nakalabas na ng Earth. Ikaw, nasa Philippines ka pa rin. Ngayon, outer space na ang ginagawa ng titulo. Di ba? So, wasakin natin yung mga limitasyon natin. This is the last one. Finally, remain in the right mindset 24/7 and 365 days. Always remain in the right mindset. Always remain. Walang magmo-motivate sa iyo kundi sarili mo, tandaan mo yan. Huwag mong asahan ng ibang tao susunod kung hindi mo kayang pasunurin yung sarili mo. Yung sarili mo ang una mong utusan. Yung sarili mo ang una mong turuan. Yung sarili mo ang una mong pagalawin. Hindi yung ibang tao. Ikaw mismo. Okay? Ikaw mismo sa sarili mo naniniwala ka. You can do it. You believe in yourself. You know, guys, the essence of my life is to motivate you. That is the essence of my life. Kaya ako nandito sa mundo. Pag naturuan kitang maniwala sa kakayanan mo, natupad ang purpose ng buhay ko. Natupad yung dahilan ba't ako nandito sa lupa. Pag nakita ko na natupad mo yung pangarap mo, pag nakita ko na nakuha mo yung gusto mo, pag nakita ko na niyayabangan mo ko ng resulta mo, it means I've done my job. Yun yung essence ng buhay. And someday, you will do the same thing to your people. And someday, you will do the same thing to your relatives. And someday, you will do the same thing to your children. Not only to yourself, but to everyone and all the people around you. Are you enjoying, guys? And you need to wake up every morning. Every morning when you wake up, you have to wake up every morning in a positive mindset, willing to do everything necessary to achieve your goals. Painom muna, ha? Inom-inom muna ako. Handali. Okay? 9:23 na ang time. Huwag kayo mag-alala, calculated kong oras. Sa lahat ng nanonood ngayon, nasa banig ka man ng mundo, nasa lupalot ka man lugar ngayon, I tell you, huwag mong hintayin na ang pangarap mo ang lumapit sa iyo. Ikaw ang pupunta sa pangarap mo. Kailangan mong bumangon araw-araw, kailangan mong gumising araw-araw, kailangan mong i-list down at maging klaro sa utak mo yung roadmap kung paano mo aabutin yung gusto mong maabot. Dapat maging malinaw sa isip at puso mo. You know, can you imagine right now, si Facebook na ang nagmamarket ng training ko? And Facebook is getting of 30% sa lahat ng taong magsasubscribe, sa lahat ng taong gustong mag-enroll sa training ko. And I call it Giant Mindset Supporters Club. Okay? At sila na. Bahala na yung director ko, si Direk Tony na bahala. Thank you, Direk. Nabuksan ako sa mas malawakang influence at kung paano magpalawak pa. You know, as a vlogger, I have a talent manager. My talent manager is Direk Tony. Siya yung nag-orchestrate ng lahat ng yan. Kung nakikita niyo yung fan page ko, dumadami tao, sila lahat gumagawa niyan, hindi ako. No? Ang trabaho ko lang dyan, maglabas ng materials. Okay? Yun lang. And guys, I want to go back with you.
walang tutupad ng pangarap mo. Hindi nanay mo, hindi ate mo, hindi kapatid mo, hindi anak mo, hindi kamag-anak mo. Ikaw ang tutupad. Walang tutupad yan kundi ikaw. Ikaw! Ikaw! Walang iba. Di ba? Kaya kung gusto mo simulan, simulan mo. Simulan mo. Di ba? Magsikap ka, abutin mo. Isa lang ang buhay mo, kumilos ka. Di ba? Isa lang eh. You have to dream. Dream high, dream big. You need to have that highest motivation. That pag meron ka na nun, you get the right mindset, everything will be right. Alam mo yung hindi mo, wala ka nakikitang pangit. Ako wala ko nakikitang pangit. Pag may taong nagkukwento sa akin ng negative, ay okay, nakikinig lang ako pero hindi nagsisink in sa akin yung negative. Why? Yung utak ko punong-puno ng magandang mangyayari. Yung utak ko punong-punong mas malaking mangyayari. Yung utak ko punong-puno ng motivation, punong-puno ng pangarap ko. Kaya pagka negative, hindi yan nagsisink in sa akin. Ngingitian lang kita. Alam mo, pag may mga taong yung binubuli ka, ngingitian ko lang yan. Mamaga, bibig mo ka sa salita. Keber. Deadma, alam nyo, pag bingi ka sa negative, ibig sabihin focus na focus ka. Di ba? Ako nakaganyan ako sa, uunlad ba ako dito sa kwento nito? Pag di ako uunlad, sorry. Busy utak ko, gusto ko umasenso lahat ng didikit sa akin. Lahat ng didikit, iniiutak ko andar ng andar. Paano ko payamanin lahat ng tao didikit sa akin ngayon 2021? Paano ko paunlarin yung mapapakinggan sa akin, yung magiging kakwentuhan ko, paano ko i-motivate lahat? Punong-puno ako ng motivation ngayong taon. Di ako papayag na hindi ko makuha yung lahat ng dapat makuha this year. So sa lahat ng nakikinig sa akin ngayon, this is your Coach John Paul. And I hope all of you and every one of you got motivated today. When you wake up every morning, starting tomorrow morning when you wake up, 15 minutes before you go to sleep, I want you to clarify kung ano yung gusto mo mangyari bukas ng umaga hanggang pagtulog mo. Pag malinaw yan ngayon, bukas may mangyayari. Kung malinaw yan bago ka matulog, bukas alam mo kung paano mo tatapusin ang araw mo. And sa lahat ng nandito, I love you everyone. Thank you for joining in this training. I hope na naka-reach out ako not only to the group of Sinnergreens, but also to the other people na nakikinig at naaabot ng training na ito. And God bless you everyone. This is your Coach John Paul, your giant mindset, your road to success. Live long abundantly. And God bless you everyone. Thank you so much. JD?